You know, everybody's curious about the details dun sa nangyari dun sa sa kaso ni Franco Mabanta. Can you give us more details dun sa dun sa Update. well, update of course. So, ibigin mo ng update muna. Dun Ano, kay Franco na-set up Mabanta. daw sila eh. Na-set up daw sila. Medyo mahirap po paniwalaan ng setup kasi talagang yung term po ba sa law enforcement, ng mga talagang nasa law enforcement, nagpapagpag. Kasi yung una pong pick-up point na dapat sa peninsula, tapos lumipat ng kabilang building, umakyat pa sa mataas, tumabas sa kabilang pintuan, sa Ayala. Maya-maya nag-text dun sa may dala ng pera, sabi sa Pasig, pumunta kayo, naghintay sa Pasig, nag-text ulit, nagtawagan, na doon na po sa may Valle Verde nga. Tapos may inutusan dalawa sa pumick up. Nung nakuha na ng dalawa, sinundan kung saan dinala na lugar po, doon na huli na nandoon na po si Franco Mabanta nung binubuksan na yung maleta ng mga pera po. So from your vantage point, Director, is very strong yung evidence na hindi ito set Ano up. po, tama po kasi po unang-una, lagi po kaming dito sa NBI po ngayon, sa law enforcement, yung pong Memorandum Circular number 20 po ng Department of Justice na kung saan yung amin pong dapat na quantum of evidence, hindi po prima facie na lang ngayon, kundi reasonable belief, reasonable Certainty of conviction. reasonable certainty of conviction po na sinasabi. So yung ebidensya pong ipinasok namin dyan, ibig sabihin yung elemento po, andyan dyan. Ganito lang naman po pagkaso eh. Titingnan mo, dalawa, facts, saka yung law. Kung yung facts ba na tumutugma doon sa element, sa batas na magkakaroon po ng kaso. At base po sa nangyari ito, nandoon po lahat. Wag po natin sanang insultuhin naman yung law enforcement, yung mga nagtrabaho po ng mais na NBI. Nagtrabaho base po sa pangyayari, yung actual na pangyayari, at gumawa ng tamang proseso na naaayon po sa batas. Noong pong operation na yan, recorded po lahat, may mga body cams po, may mga video, at may mga media reporters po na kasama namin nung inoperate po yan. Are you at liberty, Director, para sabihin, kahit summary lang, ano ba yung naging proseso nitong lahat ng ito? Opo naman. Nagsimula po yan, mga total na surveillance po yan, and investigation and case build-up. 2 weeks po yan. Nung nakatagnap na po ng reklamo mula po kay Speaker na merong nag-extort, na merong nangingikil, na nananakot na pag hindi nagbigay ng malaking halaga, ay may ilalabas siya dun sa kanilang sa social media platform. Ang nangyari po dyan, nagtawaran pa po eh. Unang hiningi 350. Hanggang sa, as part of the strategy po ng ating pong mga ahente, nakipagtawaran para believable. At pumayag naman po si Franco Mabanta rin sa tawaran, naging 300 million. So from the very start, At sabi Director, ay kasama kayo doon sa tawaran. Ibig sabihin na alam nyo yung nangyayari. Yung NBI po, may assigned agents po tayo, yung OCTD po namin, naka-assign doon. Alam po nangyayari, ang kausap na po ni Franco Mabanta all the while, hindi lang yung representante po ni Speaker Romualdez, kundi kasama na po ang mga ahente ng NBI. Hindi po kami kikilos. So recorded yun, Kung base lang po Attorney, recorded sa yung allegation. conversation. Meron po na gano'n, Opo, tapos meron din pong mga text messages na kasama yung video na sinasabi, ito, preview to. Parang pelikula na ginawa ng preview, na pagka hindi kayo nagbayad, itong buong pelikula, ito, parte lang ng pelikula, preview lang yan. Yung buong pelikula ipapalabas namin at blockbuster to. Kaya yung gustong kita po dun sa palitan ng yung pong video na yan, sa yung pera, blockbuster, 300 billion po yung gusto. Nahinati po sa 4 na branches. Pero Director, I was wondering lang if you have any recording of the conversation where Mabanta and company made the demand for money in exchange for not publishing the video. I mean, was there any recording of that direct? Meron pong recording at saka yung actual po na ang kausap na po ay yung mga ahente. May affidavit po yan. So, kumpleto po yung ebidensya. At ang actual na pangyayari na nagkaroon ng pagbibigay ng pera, pag pinagsama-sama po na yan na po yung ebidensya na bubuo po na there is a reasonable certainty na meron nangyari na robbery through intimidation po.
Yung po yung theory po na nabuo ng National Bureau of Yes, sir. Investigation. We're asking that, sir, kasi nga, they're claiming that sila pinipigilan lamang daw ni Speaker Romualdez na ilabas They're ang being video. silent. Pero siguro, Ed, patapusin natin si Director well, dun sa buong flow of events para makita natin paano nag-unfold. So, gano'n na nga po. Tapos na-set na po, ang sabi, dapat yung first tranche, nahati po sa 4 na tranche, 75 million each. Kailangan sa May 5, may deliver na. Kung hindi, sa araw na yun, kung hindi magdi-deliver ng first tranche, ilalabas na. So, nangyari, nagkasana nga po na operation, yun na nga yung nagkita po sa isang hotel, at kumakalat na rin yung video na yun na nasa kabilang mesa. May kasama siyang dalawa, kinakausap niya, tapos andun na, nag-text na nga po ulit, pumunta muna sa kabilang building, bakit pa muna ng 38th floor, buwaba, dahil nakikiramdam, baka may sumusunod. Pumasok sa Ayala. Ganito po yung setup para mas maintindihan nyo. Yung Primea, malapit lang sa peninsula. Pumasok siya rin sa likod, umakyat sa 30th floor, hindi na po nakasunod yung mga ahente natin. Nabangan, yung pala, lumabas na doon sa kabilang pintuan. Sa Ayala na lumabas. At after 20 minutes, may text na po. Na sa Pasig na pumunta, mag-antay ulit ng mensahe. Parang pelikula po, pag nabasa niyo yung spot report, parang pelikula na ang nangyari po, nandun na sa Valle Verde, doon na po na-deliver. At all the time po, siya ang nagdidirect doon sa may dala ng pera at doon po sa tatanggap. Tatlong Sino maleta po yan. yung nag-contact sa inyo, attorney? Sino yung nag-contact sa inyo? Si speaker ba mismo or si former speaker o yung Yung mga abogado representante niya? po niya, pero sa totoo po, nung sa case build-up niyan, hindi naman po ako actual at personal na nag-participate. There is one meeting that they know that it's speaker who is directing him. At meron naman po affidavit yung tao po ni speaker doon sa pangyayari dahil siya po yung naka-hands-on sa mga pangyayari na to.